Mr. Yang, itinayo mo ang Horizon Corp mula sa wala. Sa $1 billion na kumpanya sa loob lamang ng ilang taon. Ano ang iyong sikreto? Mr. Yang, napakabilis ng paglago ng iyong negosyo. May sumusuporta ba sa iyo? Wala talaga akong sikreto. Kung kailangan kong pasalamatan ng isang tao, ito ay ang aking dating kasintahan na mayabang. Nancy, Lani, nagsisi ka ba sa pag-iwan sa akin noon? Zach, pasensya na. Tamad ka pa rin? Isang janitor tulad mo naglalayong maging CEO natin? Gusto kong walang dumi ang bawat pasilyo ngayong gabi. Kung hindi, paalam na sa iyong sweldo. Si, Mr. Smith. Gagawin ko na. Hindi ako maaaring mahimatay dito. Naghihintay si Nat na sunduin ko siya. Oh, hindi. Huli na ako. Tapos na ang klase. Mawalang galang. Nakakita ka ba ng batang si Natalie Yang? Ganito siya kataas. Siya ay... Ako ba ay... patay? Ano ang gagawin ni Nat? Napakabata pa niya. Paano kung nasa panganib siya? Nat, nasaan ka? Nat! Kaya, kahit isang tulad mo ay nasaktan na dati. Kaya pala single ka pa rin. Plano mo bang mag-date muli? Siyempre, ang aming pamilya ay naghahanap ng bride para sa aking kapatid, umaasang mahanap ang magiging may bahay. Ako! Tatay! Kaya pumunta siya para hanapin ang tatay niya. Ligtas siya. Salamat sa Diyos. Hindi ba siya single? Saan nanggaling ang bata? Huwag mong sabihin na anak sa labas siya. Hindi pa ako nag-asawa. Imposibleng may anak ako. Sino nagsabi sa'yo na pumunta ka rito? Sinabi ng nanay ko na pumunta ako. Ang nanay ko ay Nancy Lane. Hindi ba iyon ang ex na binanggit ni Mr. Young? Naghiwalay tayo 5 taon na ang nakalipas. Imposibleng may anak tayo. Noong iniwan kita noon, buntis na ako noon kay Nat. Talagang anak mo siya. Bata, ilang taon ka na? 6 na taong gulang ako. 6 na taon? Naghiwalay tayo 5 taon na ang nakalipas, pero 6 na taon ang bata. Nancy, ang galing mo talaga. Iniwan mo ako noon para sa pera. At ngayon, dinala mo ang bastardo na ginawa mo sa ibang lalaki para tawagin akong tatay niya. Wala ka bang hiya? Kasalanan ko, lahat. Lahat ng kasalanan ko. Noong una, para hindi mo malaman, pinalaki ko ng 1 taon ang edad niya noong ipinarehistro ko siya. Ako. Ang sinungaling. Talaga bang pumunta siya rito para mandaya sa CEO? Walang kwenta ang nanay niya. Kaya naman ang bata ay nag-iisip ng masama sa murang edad. Kung ano ang nanay, ganoon din ang anak. Eksakto. Hindi ako sinungaling, may ebidensya ako. Nagkasakit talaga si nanay ko. Natatakot siya na baka may mangyari sa kanya kaya sinabi niya sa akin na ikaw ang tatay ko.
Hindi ako maniniwala niyan. Sinungaling talaga ang babaeng yon. Noon, niloko niya ako ng husto. Nancy, pakakasalan mo ba ako? Pakasalan mo siya. Ayoko. Bakit? Akala ko lang cute ka. Nagbibiro lang ako. Ang dukha mo. Bakit ako magtitiis sa iyo? Ano ang sinabi mo? Nagbibiro? Sa paningin mo, lahat ng mga taong iyon. Pekeng? Oo, peke lahat. Inayos na ako ng pamilya ko sa mas magaling. Mayaman siya galing sa kabisera. Kahit sinong babae, alam kung sino ang pipiliin. Zack, tapos na ako. Sa pamumuhay na ganito. Pasensya na, Zack. Ayokong maging pabigat sa iyo. Nancy, pagsisisihan mo ito. Zack, alam kong galit ka sa akin. Pero wag mong ibaling sa bata ang galit mo sa akin. Kailangan ka talaga ni Nat ngayon. Hindi masamang tao ang nanay ko. Tama na. Seguridad. Ilabas ang batang ito. Hindi, Zack, Nat. Pakawalan mo ako. Tatay, ayaw kong umalis. Bitawan mo. Nat. Zack, Pakawalan mo ako. Tatay, ayaw kong umalis. Bitawan mo. Nat. Ayaw ko. Pakawalan mo ako. Tatay, hindi ako aalis. Nat. Nat, tumudugo ka? Mag-ingat ka. Nanay, hindi mo ba sinabi? Nahanapin ko si tatay kung hindi kita mahanap? Bakit ayaw ako kilalanin ni tatay? Pasensya na, kasalanan ko lahat. Sa paraan ng reaksyon niya, hindi mukhang peke. Maaari bang anak nga siya ni Zack? Ang mga bata ay hindi dapat magsinungaling. Mas mabuti pang umuwi ka na at sabihin mo sa nanay mo na hindi basta-basta mapapatawad ng kapatid ko ang nanay mo. Kasalanan ko lahat. Inosente ang bata. Wala na siyang iba. Nakikiusap ako. Huwag mo siyang palayasin. Hindi ako nagsinungaling kasi walang naniniwala sa akin. Salamat sa paglilinis ng sugat ko. Hindi na ako makakaabala sa inyo. Mga guwardiya, Miss Young. dalhin ito para sa DNA test. Oh, Mag-ingat. Dahan-dahan. Talagang abala si nanay. Lagi siyang nagtatrabaho ng gabi. Tatagalan ko pa ng kaunti at babalik na siya agad.
Kakainin ko yung sira, itabi ko yung maganda para kay nanay. Nat, huwag kainin yung sira. Hindi ko kakainin. Hindi ako kakain. Hindi na ako makakain pa kailanman. Teddy, sasabihin ko sa'yo, ang nanay ko ang pinakamagaling na nanay sa mundo. Palagi siyang gumagawa ng iba't ibang uri ng masasarap na pagkain para sa akin, pero hindi niya pinapakain ang sarili niya. Tingnan mo, ang ganda ba ng palda ko? Binili ito ng nanay ko para sa akin, pero ilang taon na siyang hindi nagsusuot ng bagong damit. Kaya, ganito pala ang ginagawa mo. Kapag wala ako sa bahay, ako ang pinakamasama. Kasalanan ko lahat. Habang abala ako sa trabaho, hindi talaga ako nakapaglaan ng oras sa iyo. Oh, Nat. Nanay, Ang aming mahal na munting Nat. Nat, ang aming mahal na sanggol, labis akong nag-alala. Yang mapahamak na si Nancy, iniwan kanyang mag-isa sa bahay para makipag-inuman muli sa mga matatandang lalaki. Lola, Tio Eric, bakit kayo nandito? Oh, hindi. Pagkatapos mamatay ng tatay ko, lagi akong hinihinga ng pera ng aking madrastra. Ngayong mag-isa si Nat. Hindi ko alam kung kakayanin niya. Nancy, ayaw mo ba akong makita? O sobrang nahihiya ka? Anong nangyayari? Zach, nagpumilit sina nanay at tatay na pumunta. Hindi ko sila napigilan. Ano iyon? Alam namin ang nangyari sa piging. Huwag ka nang maloko ng babaeng iyon. Noon, ibinigay mo ang lahat sa kanya. Nagpagod ka hanggang sa buto para lang tumugma sa estado ng kanyang pamilya at bigyan siya ng magandang buhay. At ano ang kapalit? Eksakto, alam ng babaeng iyon na wala kang tagapagmana at ngayong matagumpay ka na, ginagawa niya ang lahat para ipasok ang anak niya sa harap mo. Mapanlin lang ang babaeng iyon. Zach, huwag mong ulitin ang pagkakamaling iyon. Tatay? Nanay? Huwag kayong mag-alala. Kahit magmakaawa siya, hindi ko siya patatawarin. Pero ang batang iyon, medyo kamukha nga ni Zach. Well, Hindi man lang tugma ang edad. Ano bang silbi? Kinuha ko na ang sample ng dugo niya para sa pagsusuri. Malapit nang lumabas ang resulta. Nag-check din ako. Si Nancy ay talagang nagkasakit kamakailan. baka totoo ang sinasabi ng batang iyon? Sigurado ka bang? Nagkasakit si Nancy? Ibigay mo sa akin ang address niya. Bibisitahin ko siya ng personal. Zach, tiyak na pinlano niya ito. Huwag kang maniwala. Nancy, bibigyan kita ng isang huling pagkakataon. Alam mo, ipinakilala ko siya sa isang lalaki. Siya ang magiging stepdad mo. Hindi naman siya masyadong matanda. Mga lampas, 50 taong gulang lang. At ang mga regalo sa kasal ay napakalaki. Kung pakasalan niya ito, mabubuhay kayo sa karangyaan. Sapat na siyang maging tatay ko. Sabi mo para sa ikabubuti ko ito. Pero sa totoo lang, gusto mo lang akong ipagbili para sa pera. Hindi maganda ang ipinakilala ni Lola. Ayaw kong mag-asawa si nanay. Kung hindi siya mag-aasawa, paano kanya bubuhayin? Para bayaran ang sarili niyang pagpapagamot? Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Tawagan mo na ang nanay mo. Sabihin mong umuwi siya. Tinawagan ko na siya ng mahigit 10 beses. Hindi siya sumasagot. Nawalan siya ng kontak? Nanay, huwag mong sabihin na iniwan niya ang bata at tumakas. Mahal kong anak, ayaw na sa iyo ng nanay mo. Hindi, tiyak may mahalagang ginagawa si nanay. Hindi ka ba gutom? Umuwi ka na sa akin. Magluluto ako para sa iyo ng masarap. Talaga, salamat Lola.
Ang galing mo talaga. Paano ba naman kita hindi magugustuhan? Pero bago iyon, kailangan mo akong tulungang maghanap ng isang bagay. Anong hanapin? Isang bank card. Nag-ipon ang nanay mo ng pondo para sa edukasyon mo at may hinahanap siyang mag-aasikaso nito. Napag-usapan na namin iyon. Itatago na ito ni Lola para sa iyo. Ang masamang si Nancy ginagamit ang birthday ni Nat para sa lahat ng importanteng password. Ngayong wala na siya, ang perang ito ay mapupunta sa akin. Nat, huwag mong sabihin kung nasaan ito. Pinaghirapan kong ipunin ang perang iyan para sa iyo. Ito ay para sa iyong kinabukasan sa pag-aaral. Nat, huwag mo silang sabihan. Pakiusap, huwag. Pero hindi ko alam kung saan niya inilagay ang bank card. Nat, kailangan mo munang sabihin sa akin, saan ba karaniwang nagtatago ang nanay mo ng mga importanteng bagay? Basta sabihin mo lang, ihahatid na kita pa uwi at ililibre kita ng masarap na pagkain. Okay? Kung saan nagtatago si nanay ng mahahalagang bagay. Nat, Doon. Nat, huwag. Mabuting babae. Hindi. Pakiusap, huwag mo itong hanapin. Huwag mo itong hanapin, pakiusap. Hindi, huwag mong galawin ang gamit ko. Pakiusap, huwag, hindi. Ito. Sandali, hindi ba ito? Litrato ni Zack Young? Siya. Ug. Iniwan siya dahil mahirap at nagkaanak sa ibang lalaki. Ngayong naging bilyonaryong CEO si Zack, binalingan niya ito muli. Walang hiya. Ang kapal ng mukha mo. Kung hindi dahil sa inyo, sa pagkasira ng yaman ng pamilya at pagtulak sa amin sa pagkabaon at utang, paano ko matitiis na iwan siya? Pagkatapos mamatay ni tatay, ang kapatid kong lalaki ang pumalit. Inaasahan kong bababa ang takbo ng negosyo pero hindi ko inakala na mabaon kami sa utang ng ganito kabilis. Ngayon, nalulunod kami sa utang. Hindi ko kayang isama si Zack sa problema ko. Sa puntong ito, siya lang ang sisihin. Walang paraan para ayusin ang iyong mga pagkakamali. Hindi ba sinabi niya na si Nat ay anak niya sa ibang lalaki? Kung gayon, bakit ang petsa ng kapanganakan sa sertipikong ito 8 buwan pagkatapos silang maghiwalay ni Zack? Ang batang ito, posible bang anak niya ito? Malamang nagkataon lang. Kung totoo man siyang anak ni Zack, tatalikuran ba siya ni Nancy? Si Zack Young ang tatay ko. Zack Young. Sa tingin ko, ikaw na maliit na bastardo ay sobrang mismo na ang tatay mo. Ang nanay mo ay walang hiya. At ikaw rin. Sinabi ko sa iyo na hanapin ang bank card. Hindi para ipakita sa amin ang basurang ito. Bilisan mo at ibigay mo sa amin ang card. Sige. Sabi ng nanay ko. Ang pera ay para sa education ko. Hindi ko ito ibibigay sa inyo. Hindi mo ibibigay? Hindi mo ibibigay, ha? Hindi. Eric. Ikaw na batang matigas ang ulo, papatayin kita. Nat, takbo. Nat. Nat, Tulungan mo ako. Surang... Tigil! Eric. Zack, dumating ka na sa wakas. Mr. Young, pumunta kami para maningil ng utang kay Nancy. Pero wala siya dito. Kaya kami. Hindi siya mahanap, kaya ginagambala mo ang anak niya. Ang galing mo talaga. Eric, okay ka lang ba?
Ayos ka lang ba? Ikaw, paano mo siya sinaktan? Sinusubukan lang namin siyang takutin. At saka, ako ang lola niya at siya ang tiyuhin niya. Hindi naman talaga namin siya sasaktan. Tatanungin kita. Talaga bang may sakit si Nancy? Nasaan siya? Hindi ko masabi ang totoo. Kung may nararamdaman pa sila para sa isa't isa, sisirain ako ni Zach para kay Nancy. Nagkukunwari lang siyang may sakit. May utang siya sa amin at ayaw magbayad. Pumunta kami para maningil. Alam niyang nandito kami. Malamang tumakbo siya at iniwan ang bata. Nancy. So, nagsisinungaling ka. Hindi ganyan. Zach, hindi ganyan. Pakiusap, tulungan mo ang anak ko. Hindi ganyan. Hindi ako iiwan ng nanay ko. Ang nanay ko nagpakahirap lang siya para magpagamot at alagaan ako. Nagpagamot para saan? Ang nanay mo nasa club, umiinom, kasama ang mga matatanda. Malamang, nasa kama na siya, kasama ang isang matanda. Anong sinasabi mo? Nagsisinungaling sila, Zach. Hindi mo sila mapagkakatiwalaan. Talaga bang nagtatrabaho siya sa club? Oo, pwede mo silang tawagan kung hindi ka naniniwala. Hindi lang siya doon nagtatrabaho, may iba pa siyang trabaho. 3 trabaho sa isang araw. Parang tangke ang katawan. Imposibleng magkasakit siya. Halatang nagpapanggap lang siya para lokohin ka. Hindi totoo yan. Ang nanay ko ay nagpagamot sa Luton Hospital. Tatay, tingnan mo kung ayaw mong maniwala. Hindi ako ang tatay mo. Kahit na naghihingalo siya, hindi ka anak ko. Kung tutuusin, hindi naman niya ako minahal. Nat, ito ang tatay mo. Hindi tayo iniwan ng tatay mo. Umalis lang siya. Malayo para sa trabaho. Siya ay isang mainit at ambisyosong tao. Kaya, kahit na ano, hindi natin siya dapat kamuhian. Nakuha mo, pwede mong tingnan, hindi ako nagsisinungaling. Zach, huwag mong baliwalain si Nat. Nandyan ang birth certificate niya. Tingnan mo mismo. Hindi ko inaasahan na ikaw ay magiging sobrang sentimental para ikaw mismo ang maghanap sa kanya. Hindi mo naman talaga iniisip na itong maliit na brat ay anak mo, hindi ba? Noong kayo pa ng dalawa ay nagde-date, hindi lang ikaw ang lalaki na dinadala niya sa bahay. Mayroong hindi bababa sa 5 o 6 na nagpupuyat. Sa totoo lang, malamang hindi rin alam ni Nancy kung sino ang tatay. Hindi ganoon. Hindi. Tama na. Ayaw kong marinig ang anuman sa inyong dalawa. Lumabas kayo dito. Tara, umalis na tayo. Hindi ganoon. Bakit mo ito ginagawa sa akin? Hindi. Nat, pasensya na. Wala akong silbi. Ako ang pinakamasama. Pasensya na talaga. Nat, Tatay, talagang nawala ang nanay ko. Natatakot akong mag-isa sa bahay. Pwede mo ba akong isama para hanapin siya? Narinig mo naman kani-kanina lang. Hindi ako ang tatay mo. Tinatawag mo lang akong tatay dahil gusto mo ng pera. Kunin mo. Ayaw ko ng pera. Zach, huwag kang umalis. Zach, huwag mo siyang iwan. Nat, Dahil hindi ako kinikilala ni tatay. Ayaw ko ng pera niya. Ibibigay ko ito kapag kaya ko na. Huwag kang matakot, matulog ka na. Kapag nakatulog ka, hindi ka na magugutom. Paggising mo, babalik na si nanay. Nat, kahit nakatakda akong mamatay, anak ko, napakabait niya at marunong umunawa. Ano ba ang kasalanan niya? Mr. Young, nagsaliksik na ako. Si Nancy Lane ay huling nakita, 2 araw na ang nakalipas. Siya ay isang tagalinis sa aming kumpanya. At pagkatapos, wala siyang matagpuan. Nancy, saan ka nagpunta? Ano ang dahilan para iwan mo ang sarili mong anak?
Mga bata! Namimigay ang management ng cake para sa araw ng mga bata. Wala pa rin kinakain si Nat. Gutom na siya. Mga bata, huwag magmadali. Mangyaring pumila. Lahat ay makakakuha ng isa. Huwag mang-agaw. Pumila. Wow, ang sarap! Pumila ng maayos. Yay, may cake! Ang bango ng amoy. Bakit wala na? Ma'am, bakit wala akong nakuha? Alam ng buong kapitbahayan na masamang tao ang nanay mo. Narinig ko sa mga kapitbahay. Nagagawin niya ang lahat para sa pera. At ikaw? Tumatawag ng tatay sa iba para lang kumita ng pera. Tagalinis lang ako. Paano nito ako ginagawang masamang tao? Nat, huwag kang magalit, diba? Hindi tayo bababa sa kanilang antas. Natalie, gusto mo ba ng cake? Gusto ko. Hoy, ikaw! Kung kakainin ko ang cake, hindi na ako masyadong magugutom. Nat. Nat. Nat, pasensya na. Kasalanan ko lahat. Hindi dapat kita iniwan mag-isa. Zach. Nasaan ka? Bakit hindi ka maniniwala na si Nat ay anak mo? Maaaring tumakas ka talaga kasama ang ibang lalaki, tulad ng sinabi nila? Zach, resulta ng DNA test ay lumabas na. Alam ko na. Niloko niya nga ako noong nagde-date pa kami. Hindi. Si Nat talaga ang anak mo. Ikaw, ano ang sinabi mo? Nanay, sige Andy. Tara na. Nanay, nasan ka? Kailan mo ako susunduin? Nat, nasa tabi mo lang ako palagi. Nat, kung hindi makakarating ang nanay mo, andyan pa naman ako, di ba? Tara na, ihahatid kita sa bahay. Hindi! Hindi ako sasama kanino man maliban kay nanay. Sinabi ng nanay mo na sunduin ka namin. Naghanda siya ng maraming pagkain para sa'yo sa bahay ni Lola. Hinihintay ka niya. Oo, eksakto. Talaga? Oo, sumama ka na sa amin. Nat, huwag kang maniwala sa kanila. Hindi ka pwedeng sumama sa kanila. Nat, huwag kang sumama sa kanila. Nat. Bumalik ka rito. Mag-asal ka, bastos. Dahil hindi ko mahanap ang nanay mo, ibebenta na lang kita. Nat, May nahanap na akong bibili. Matandang lalaki. Gusto niya ng apo na babae. Ang taas ng alok. Dahil wala kang pakialam sa nanay mo, mabait ako. Hahanap ako ng mas maganda para sa'yo. oh hindi. Nasa panganib si Nat. Nat, Zach, nasaan ka? Nat. Kay, Hindi pa ako kasal. Wala akong anak. Imposible. Sino nagsabi sa'yo na pumunta ka rito? hindi masamang tao ang nanay ko. Tama na. Guard, ilabas mo ang batang ito. Bitawan mo ako! Ayokong umalis, Tay.
Narinig mo, di ba? Hindi ako ang tatay mo. Tinatawag mo lang ako niyan dahil gusto mo ng pera. Kunin mo. Nat, pasensya na. Kasalanan ko. Hindi kita nakilala. Simula ngayon, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng pinakamahusay at sisiguraduhin kong hindi ka na masasaktan pa. Pasensya na po. Nandito pa ba si Natalie Lane? Ah, babae siya. Mga ganito kataas. Natalie? Oo, sundo na siya. Sino ang sumundo sa kanya? Ang nanay ba niya? Nancy? Magpapakita ka na ba sa wakas? Hindi, ang lola at tiyo niya, Joe. Ay, hindi. Nasa panganib siya. Gusto nila siyang saktan dati. O, tipunin ang lahat. Gawin ang lahat para mahanap si Nat. Gusto kong hanapin ang nanay ko. Ang pagdala sa kanya ng ganito ay masyadong mapanganib. Kailangan nating manahimik siya. Madali lang yan. Hiluhin siya. Kailangan kong protektahan ang sarili ko. Mas mabuti nang magkunwari kaysa mahimatay. Nat? Anong problema? Nat? Sa tingin ko, nahimatay siya sa takot. Perpekto. Hindi na natin kailangang gumawa ng kahit ano. Habang kaya pa natin, dalhin siya roon ng mabilis. Bago pa may mangyari. Bilis. Hindi. Ibalik mo ang anak ko. Nat. Ayan, dinala na namin ang bata. Paano naman ang atin? Nakita ko ang bata. Hindi naman masama. Pero medyo matanda na siya. Hindi madaling mapaamo. Iyon? Babaan mo ng 20,000. Hoy, matanda ka. Sumang-ayon na tayo sa presyo. Paano mo bababaan ngayon? Ayos lang kung 20,000 ang baba. Gawin na natin ngayon. Bago pa maging magulo. Nat, gising. Ano ang gagawin natin? Nat. Kaya pala, nagpapanggap lang si Nat sa buong panahon. May ideya ako. Anong amoy iyan? Parang may nasusunog. Nasusunog ang kwarto. Wow! Hey! Oh, hindi. Nasaan ang bata? Tumakas ang bastos na bata. Anong ginagawa mo? Habulin mo siya. Hindi maganda. Hindi ko sila matatakasan. Dapat muna akong magtago. Pagkatapos, kailangan kong humingi ng tulong sa pulis. Nat, kailangan mong umalis dito. Zack, nalaman namin na dinala siya sa lugar na ito. Tara na? Nat, tiyaga ka lang. Iuuwi na kita. Maghiwalay tayo. Hanapin mo ang bata. Kahit ano pa mangyari. Opo, Ginoo. Zack, magaling. Ligtas si Nat. Zack, kailangan mo siyang hanapin. Talagang si tatay ito. Tatay, nandito ako. Hindi. Nat? Ikaw na, brat. Hindi ka makakatakas. Zack, nasa panganib si Nat. Tingnan mo siya. Nandoon siya. Zack. Nat?
Nakarinig ba ako ng kakaiba? Ang galing mo naman. Sige, takbo ka lang. Kung magulo ka ulit, papatayin kita. Huwag. Sapat na ang takutin siya. Sasaktan mo ba talaga siya? Makinig ka. Kung masira siya, ayaw ko na. Mabuting bata. Huwag kang matakot. Ito, halika rito. Tawagin mo akong Lolo. Umalis ka. Lumayo ka sa anak ko. Binabalaan kita. Halika. Bilisan mo. Ayaw ko, ang nanay ko ay si Nancy Lane. Ang tatay ko ay si Zack Young. Ako ang anak nila, hindi sa'yo. Ikaw na, brat. Gusto mong mamatay? Hoy, bata, mainitin ang ulo mo, ha? Kung hindi ka pa rin mag-aayos, kailangan kong gumawa ng paraan para mag-ayos ka. Okay? Huwag mo siyang hawakan. Zack, nasaan ka? Ang anak natin ay nasa panganib. Bilisan mo. Ang kapal ng mukha mo at sinubukan mong kidnapin ang anak ko. Mukhang naghahanap ka ng kamatayan. Dumating ka na sa wakas. Dumating ka na sa wakas. Ay, Nat, okay ka lang? Ayaw niya kapag tinatawag ko siyang tatay. E di, tatawagin ko siyang Mr. Young. Kung ganun, baka hindi na niya ako kamuhian. Mr. Young, okay lang ako. Mr. Young, ano ang tawag mo sa akin? Nat, pasensya na, kasalanan ko. Hindi kita agad nakilala, pasensya na talaga. Mr. Young, mali ang pagkakaintindi mo. Bata lang siya ni Nancy galing sa ibang lalaki. Hindi siya anak mo. Huwag kang magpalinlang sa babaeng iyon. Nagsisinungaling ka pa rin sa akin. Malinaw sa resulta ng test na si Nat ang anak ko. Pakisamantalahan mo akong itago ito. Kapal ng mukha mo pang kidnapin siya. Babayaran mo ito. Pinayaran ko siya, kaya akin siya. Kung subukan mo siyang kunin, papatayin kita. Zack, ingat ka. Pinag-aagawan mo ang akin? Tingnan natin kung kaya mo. Zack, nasaktan ka ba? Ayos lang ako. Nat, halika rito. Ang mga taong ito ay sangkot sa human trafficking. Ibigay sila sa pulis. Oh, mga guwardiya, dalhin sila. Sandali, huwag. Mr. Young, mali ako. Bahay ko ito. Pasensya na, Mr. Young. Bahay ko ito. Bahay ko. Nat, pasensya na. Ipinapangako ko sa iyo. Hanggat nandito ako, walang mananakit sa iyo. Tatay, sa wakas ay kinilala mo ako. Pwede mo ba akong tulungang hanapin si nanay ngayon? Nat, Nat, huwag mo akong takutin. Gumising ka. Nat. Ayos lang si Natalie. Nagugutom lang siya at nahimatay dahil sa gulat. Sige, naiintindihan ko. Maaari ka nang umalis. Gaano ba karaming paghihirap ang dinanas ng batang ito para talagang magutom hanggang sa ganitong kalagayan? Nancy, talagang hindi ka karapat-dapat maging isang ina. syempre, gusto kong maalagaan siya ng mabuti. Pero, hindi ko na kaya. Galit ka man o sumigaw ka, bahala ka. Pero kahit ano, kailangan mong alagaan siya ng mabuti. Nat, gising ka na pala. Tay, huwag mong sisihin si nanay, mabait siya sa akin. Eto, Sa lahat ng mga tao na ito, marami siyang isinakripisyo para palakihin ako. Sabi niya, pumunta ka raw sa malayong lugar para magtrabaho. Bakit hindi ka na bumalik para sa amin? Dati mo pa akong binaliwala. siya ang nagsabi sa iyo ng lahat ng ito?
Hindi niya itinanggi na ako ang tatay ni Nat. Kung gayon, bakit niya ako iniwan noon? Mas pinili niyang magdusa at mag-isa na lang palakihin ang bata. Nancy, anong klasing laro ba ang ginagawa mo? Tatay, ano yung problema? Oh, ayos lang ako. Huwag na nating balikan ang nakaraan. Pero buti na lang at nakita kita ulit. Simula ngayon, ito na ang tahanan mo, okay? Tatay, pwede bang bilisan mo at tulungan akong hanapin si nanay? Hindi ako iiwan ni nanay. Malamang nasa panganib siya. Nat, hindi mo talaga dapat ako alalahanin. Kailangan mong mabuhay ng maayos kasama ang iyong tatay. Kailangan mong manatili. Parang nakabalik ako sa storage room kanina lang. Anong nangyayari? Nasa panganib? Kung tatanungin mo ako, sinusubukan niyang iskema laban kay Zack. Gusto lang niyang makapasok sa pamilya Yang. Sabihin mo sa nanay mo, nakalimutan na yan. Kasalanan ko lahat ito. Ako ang dahilan kung bakit galit ang mga magulang ni Zack kay Nat. Tatay, Nakalimutan mo na ba kung paano ka tinrato ni Nancy noon? Pagkatapos ng maraming taon, ngayon pa niya siya ibabalik? Sinusubukan kanyang i-blackmail. Gusto mo talagang payagan siyang manatili. Pamilya kayo. Huwag mong hayaang sirain ng maliit na bagay ang relasyon ninyo. Rhea, dumating ka na sa wakas. Zack, ipakilala kita. Ito ang anak ni Mr. Scott. Rhea ang pangalan niya. wala akong pakialam kung sino siya. Hayaan mong sabihin ko ito muli. Mananatili ang anak ko. Ikaw, Ang anak ni Zack ay ganito nakalaki. Rhea, hayaan mong magpaliwanag ako. Noong bata pa si Zack, hindi pa siya masyadong marunong. Mrs. Young, dahil anak siya ni Zack, dapat siyang manatili. Pagkatapos nating magpakasal, magiging anak na natin siya. Aalagaan ko siya ng mabuti. Wala akong pakialam kung gaano kasama si Nancy. Inosente ang anak ko. Walang makakagalaw kay Nat habang nandito ako. Ang lugar na ito ay palaging magiging tahanan ng anak ko. Nat, Tatay, hindi mo ba gusto hanapin ang nanay mo? Tara, ihahatid kita. Nat, dumating ka. Molly, nandito ako para hanapin ang nanay ko. Ang nanay mo ay hindi pumupunta sa club ng ilang araw na. Si Nancy ba talaga ay nagtrabaho dito? Oo, pero hindi siya regular na nagtatrabaho dito. Nagtatrabaho rin siya sa ibang lugar. Hindi ko inakala. Nabababa ka ng ganito pagkatapos mong iwan ako. Nagtatrabaho bilang hostess sa isang club. Hindi ganyan ang totoo. Tagalinis lang ako. Tay, hindi hostess si nanay. Naglilinis lang siya rito para kumita ng dagdag na pera. Pinag-iinitan siya ng mga tao palagi. Pinunasan ko lang ang sahig. Eh ano kung pinunasan mo yan? Tagalinis ka lang na hamak. Hindi ba yan ang trabaho mo rito? Linisin mo yan ngayon. Totoo ba lahat ng sinasabi mo? Totoo, tanungin mo si Molly kung hindi ka naniniwala sa akin. Totoo, si Nancy ay nagtrabaho rito bilang tagalinis. Hindi madali para sa kanya ang magpalaki ng anak mag-isa. Nagtatrabaho lang si nanay dito para may maipantustos sa akin. Mahal na mahal ka niya sa puso niya. Hindi siya gagawa ng ganoong trabaho. Kung talagang mahal niya ako, bakit hindi niya ako hinanap? Nagtatago pa rin siya sa akin. Hanggang ngayon. Sino ang nagsabing hindi kita sinabihan? Ikaw. Ikaw ang hindi naniwala sa akin. Zack, natagpuan na kita. Nancy? Hindi ba ako iniwan mo noon dahil mahirap ako? Ano? Ngayong may pera na ako? Nagsisisi ka?
Zach, pasensya na. May mga dahilan ako noon. Ngayon, nag-iisang magulang ako. At may malubha akong sakit. Wala na akong pag-asa. Sa totoo lang, gusto kong sabihin, ang batang iyon, Gusto siya mong ay... sabihin na akin ang bata? Tama? Nancy, gagawa ka ng anumang dahilan para sa pera. Hindi ako nagsisinungaling sa iyo. Narito ang medical report ko. Sino ang maniniwala sa mga trick mo? Kahit may sakit ka, karapat-dapat ka naman. Zach, makinig ka lang sa akin. Ayaw kong marinig ang anumang paliwanag mo ngayon. Lumabas ka. Galit na galit siya sa akin. Paano siya maniniwala na si Nat ay anak niya? Tatay, may hindi pagkakaintindihan kayo ni nanay. Kapag nahanap na natin siya, pwede ba kayong mag-usap? Okay. Makikinig ako sa iyo. Nancy, maswerte ka na may anak kang tulad ni Nat. Kung hindi dahil sa kanya, hindi kita bibigyan ng isa pang pagkakataon. Kumusta? Zach, may nahanap akong lead tungkol kay Nancy. Sige, papunta na ako ngayon. Nat, tara na. Kailangan mo siyang unahan. Huwag mong hayaang makita siya ni Zach. Oo. Alam ko nang may masama siyang balak. Ito ang impormasyon ng mga contract worker mula sa HR. Si Mami. Departamento ng Kapasilidad, Nancy Lane. Oh, tila marami siyang trabaho sa isang araw. Ang trabaho rito sa Departamento ng Pasilidad ay isa sa mga iyon. Kaya pala, nagtatago siya sa ilalim mismo ng ilong ko sa lahat ng oras na ito. Ito ba ang plano niya mula pa sa simula? Kung sa tingin mo ay binalag, tanungin mo na lang siya kapag nakita mo. Pumunta tayo sa Departamento ng Pasilidad. Tara na, Nat. Sige. Paano kung malaman niyang ako na ang... Malulungkot ba siya? Anong nangyayari? Parang may puwersang humihila sa akin pabalik. Posible bang buhay pa ako? Jiang, ang pangkat ng pasilidad ay nandito na. Naghihintay ng iyong mga tagubilin. Nandito ba lahat ng mga kontratang manggagawa? Nandito silang lahat. May kulang ba? Ang pasilidad ay kumukuha ng isang tao na nagngangalang Nancy Lane. Nasaan siya? May nakakita ba sa inyo kay Nancy? Ang walang kwentang babae na iyan, laging nagdudulot ng problema sa pinakamasamang oras. Huwag mag-alala. Kapag nahanap ko siya, titiyakin kong mapaparusahan siya ng mabigat. Ngayon, pakilusin ang iyong buong departamento para hanapin siya. Kung hindi siya mahanap, lahat kayo ay sisantihin. Oo, siya. Ano ba ang ginawa ni Nancy para gusto siyang makita ng CEO? Naalala ko ang dati niyang kasintahan ay may ganoon ding pangalan. Maaaring. Zach, bakit mo pinagdadaanan ang lahat ng ito para sa isang babaeng nanakit sa iyo? Anong pakialam mo? Nasa ilalim lang ng ilong mo at hindi mo pa rin siya mahanap. Ibig sabihin, sadyang iniwasan ka niya. Bakit mo pa pinahiya ang sarili mo para sa kanya? Hindi ba siya isang tagalinis lang? May kasaysayan pala siya kay Ji-young. Sabi ng chismis, siya ang umiwan sa kanya noon. Nagbago na ang sitwasyon. Kasalanan niya iyon. Bakit nakatayo ka lang diyan? Hanapin mo na siya ngayon. Iulat sa akin sa sandaling may balita ka. Gusto ko siyang makita, buhay man o patay. Oo, bilisan mo. Miss Scott, napakaabala ko ngayon. Wala akong oras para dito.
Kung nandito ka para manood, bahala ka. Miss Scott, gusto mo bang maghintay sa VIP room? Hindi na kailangan. Titingin-tingin lang ako. See ya. Nancy, anong klasing laro ba ang nilalaro mo? Nandito ka sa tabi ko. Bakit hindi ka humarap sa akin? Zack, sinuri ko lahat ng security footage sa kumpanya. Walang senyales na umalis si Nancy. Sa ngayon, nasa loob pa rin siya ng gusali. Kung gayon, pakilusin lahat para magpatuloy sa paghahanap. Opo. Ito ang hair tie ni nanay. Ibig bang sabihin nandito rin si nanay? Nat, anong ginagawa mo rito mag-isa? Hinahanap ko ang nanay ko. Mrs. Scott, matutulungan mo ba akong hanapin siya? Huwag ka nang mag-abala. Iniwan ka ng nanay mo. Hindi ako naniniwala sa'yo. Mahal na mahal ako ng nanay ko, hindi niya ako iiwan. Ngayon, wala akong choice kundi sabihin sa iyo ang totoo. Ang nanay mo, patay na. Sinungaling ka! Hindi patay ang nanay ko! Tumatawag pa ang cellphone niya. Nanay, pakisagot na ang tawag. Kailangan kong mailabas ito habang walang nakatingin. Anong nangyayari? Pinapagawa ako ni Rhea. Huwag mo akong sisihin. Sisihin mo siya. Kung gusto mo ng paghihiganti, hanapin mo siya. Hindi ba ito si Nancy? Patay ba siya? Kailangan kong sabihin kay Mr. Yang agad. Tigil. Ako ang magiging Mrs. Yang. Ang babaeng ito ay hindi dapat nandito. Alisin mo siya sa paningin ni Zack. Gagantihan ka ng mabuti. Pero, paano kung malaman ni Mr. Yang? Narito ang $1,000,000. Pagkatapos, bibigyan kita ng isa pang 5 million. Dalhin mo sa libingan ang alam mo tungkol kay Nancy. Walang problema. Iwan mo sa akin. Nancy, huwag mo akong sisihin. Maglalagay ako ng dagdag na bulaklak sa iyong libingan bawat taon. Pagkatapos nito, bibili ako ng mas malaking bahay. Napakadali ng perang ito.
Tingnan mo, tama ako. Hindi niya masasagot ang tawag mo. Dahil, hindi na siya makakasagot ng telepono kailanman. Masama kang babae, binabalewala kita. Hahanapin ko ang nanay ko. Alam kong buhay pa siya. Zack, Nahanap mo na ba siya? hindi. Saan kaya siya nagtatago? Nanay, nasan ka? Nat. Nanay, Nat. nanay. Nat. Nat? Okay ka lang? Natakot ka ba? Nanay, Nancy. Nancy, gumising ka. Gumising ka, Nancy. Nako. Hindi ako makapaniwalang ginawa niya ito para itago sa'yo. Sinusubukang tumakas sa pamamagitan ng pagtago sa basurahan. Zack, sulit ba talaga siya sa lahat ng pagsisikap mo? Nancy, bumangon ka na. Tigilan mo na ang pagpapanggap na patay ka. Siya ay nasa huling hininga na. Hindi siya nagpapanggap. Oh, Diyos ko. Siya. Maaaring natumba siya dahil sa pagkahulog. Nancy. Nancy, ihanda mo ang sasakyan. Nancy, huwag kang makatulog. Hintayin mo ako. Dadalhin kita sa ospital. Nancy. Tanga. Dalhin mo sa libingan ang nangyari kay Nancy. Kung magsasalita ka tungkol dito, alam mo kung ano ang mangyayari. Nakatikom ang aking bibig. Kumusta siya? Si Miss Lane ay may malubhang kaso ng talamak na pagkabigo sa bato. Ang matagal na pagpapabaya ay nagdulot ng mga komplikasyon. Ang kanyang buhay ay nakabitin sa isang sinulit ngayon. Anong sinabi mo? Wala nang ibang paraan para iligtas siya ngayon. Kailangan niya ng kidney transplant ngayon. Wala akong pakialam kung ano ang kailangan. Kailangan mong iligtas si Nancy. Malaki ang utang niya sa akin. Kailangan kong marinig ang kanyang paghingi ng tawad ng personal. Si. Ngayon, nagpapalaki ako ng bata ng mag-isa. At malubha akong may sakit. Ubos na ang pasensya ko. Sa totoo lang, gusto kong sabihin, Gusto mong sabihin na anak mo yung bata? Tama ba? Nancy, gagawa ka ng kahit anong dahilan para sa pera. hindi ako nagsisinungaling sa iyo. Ito ang medical report ko. Sino ang maniniwala sa mga kalokohan mo? Kahit may sakit ka, deserve mo yan. Zack, makinig ka lang sa akin. Ayoko nang marinig ang anumang paliwanag mo ngayon. Lumabas ka! Mr. Young, may balita mula sa pribadong ospital. Si Miss Lane ay na-transfer na sa ICU. Mayroon pang 48 oras na golden window para sa paggamot. Kung hindi tayo makahanap ng donor ng kidney sa lalong madaling panahon, natatakot ako na siya. Baka hindi na makayanan. Ano pang hinihintay mo? Patuloy na maghanap. Nasuri na namin ang lahat ng compatible na kidney registries. Walang kidney na tugma para kay Miss Lane sa lungsod. Paano nangyari to? Kasalanan ko lahat ito. Kung naniwala lang ako kay Nancy noon, baka hindi lumala ang sakit niya. Paano? Paano nangyari ito? Maghanap.
patuloy na humanap, suriin ang mga kalapit na lungsod, palawakin ang paghahanap sa buong bansa, kahit ano paman, iligtas ang kanyang buhay. Ang tugma para kay nanay. Ang pinakamainam na paggamot para sa iyong kondisyon ay isang transplant. Ang iyong anak na babae ay tugma. Hindi na kailangan iyon. Ayaw kong putulin niya ang kanyang bato para iligtas ako. Mas gusto kong itago niya ang kanyang bato at lumaking malusog. Ang tugma na kailangan ni nanay, narito lang naman sa akin, di ba? Kailangan ko siyang iligtas. Hoy, Natalie, anong ginagawa mo dito mag-isa? Gusto kong i-donate ang aking bato kay nanay. Alam kong sabik kang iligtas ang iyong nanay. Ngunit ang operasyon ay hindi biro. Hindi basta-basta pwedeng i-transplant ang kidney ng kahit sino sa kanya. Ngunit ang akin ay pwede. Nat. Huwag kang magulo. Young. Tay, hindi ako nagloloko. Hayaan mo silang operahan si nanay agad. Sabi ng doktor, nasa malubhang panganib si nanay. Nat, ang kidney transplant ay nangangailangan ng katugmang donor. Nagpahanap ako ng mga tao sa buong lungsod, pero walang katugma. Kaya ko ito. Suriin mo ako. Young. Si Natalie ay biological na anak ni Miss Lane. Sa teorya, mas mataas nga ang posibilidad ng pagtutugma. Ano ang sinasabi mo sa harap ng isang bata? Dr. Loeb, anak ko siya. Ang pagtanggal ng kidney ay tiyak na makakaapekto sa kanyang kalusugan. Siya lang ang anak kong babae. Inutusan ko ang aking mga tauhan na maghanap ng donor. Makakahanap tayo agad. Tay, kaya mong maghintay, pero si nanay hindi. Tay, pakiusap. Hayaan mo akong subukan. Ayokong mawala si nanay. Pinagpala si Nancy na magkaroon ng isang mapagmahal na anak. Kung hahadlangan ko siya ngayon, baka magalit sa akin si Nat magpakailanman. Siye, hayaan siyang masuri. Dr. Loeb, dalhin ang aking anak para sa pagsusuri. Tara na. Young, ang mga resulta ay ang kidney ni Natalie ay talagang katugma. Siya ay maaaring maging organ donor para sa transplant. Ang galing, tay. Maililigtas ko si nanay. Nat, ang operasyon ay maaaring napakasakit. Maaaring mayroon pang pangmatagalang epekto. Sigurado ka ba dito? Sigurado ako. Kung maililigtas si nanay, hindi ako takot sa sakit o sa mga epekto. Dr. Loeb, dalhin siya upang maghanda para sa operasyon. Ano iyon? Ano? May sakit si nanay? Nanay. Zach, natatakot ako na bumibitaw na itong matanda kong katawan. Paano ka biglang nagkasakit ng ganyan? Ang diagnosis ng doktor ay bigla ang pagkabigo ng bato. Kailangan niya ng transplant. Bigla ang pagkabigo ng bato? Sinuri ko ang rehistro ng donor. Nagkataon, ang tanging donor sa lungsod ay narito. Ito ang impormasyon ng donor. Ito ay... Nat? Zach, bakit nasa database ng kidney donor ang data ni Nat? Nagpa-test si Nat para iligtas ang kanyang nanay. Ang resulta ay nagpakita na ang kanyang bato ay perpektong tugma para kay Nancy. Pero hindi ko akalain na kakailanganin din ni nanay ang kanya. Ano ang gagawin natin ngayon? Ngayon, si nanay at si Nancy ay nangangailangan ng parehong donor. Mukhang kailangan mong pumili. Kailangan mo pa bang mag-isip? Siyempre, dapat mong iligtas ang iyong nanay. Tama iyan, Zach. Nabalitaan ko na nasa bingit na ng kamatayan si Nancy. Maaaring hindi na rin siya makarecover. Kailangan mong iligtas si Mrs. Young muna. Zach,
Siguradong ang aking sakit ay dulot ni Nancy. Kung matagumpay ang operasyon, maaari akong mabuhay ng 20 taon pa. Kailangan mo akong iligtas. Hindi mo maaaring pabayaan ang iyong nanay. Bakit ito nangyayari? Ang isa ay ang aking biolohikal na ina. Ang isa naman ay ang aking dating pag-ibig at ina ng aking anak. Paano ako pipili? Nanay, magpahinga ka na muna. Babalik ako agad. G. Young, handa na ang lahat. Pwede nang simulan ang operasyon kahit kailan. Tatay, handa na rin ako. Kaya mo yan. Dr. Loeb, sabihin mo sa akin ang isang bagay. Ano ang tsansa ng tagumpay ng kidney transplant ni Nancy? Malamang mga 60% lang. At para sa pasyenteng tulad ng nanay ko, na may malubhang pagkabigo ng bato? Ang tsansa ng tagumpay ay malapit sa 100%. Sige, naiintindihan ko. Nat, may sasabihin sa iyo si tatay. Kung may sakit si Lola ngayon at ang bato mo lang ang makakapagligtas sa kanya. Papayag ka ba? Hindi, gusto kong iligtas si nanay. Pero ang operasyon ni nanay ay napakababa ng tsansa ng tagumpay. Kahit na posibleng mabigo, gusto ko pa ring iligtas si nanay. Hindi ko siya hahayaang mamatay. Nagsumikap siya para palakihin ako. Utang ko sa kanya ang buhay ko. Kung hindi sapat ang isang bato, meron pa akong pangalawa. Loko-loko mong bata, anong sinasabi mo? Ikaw ang nag-iisa kong anak na babae. Ipinapangako ko. Palagi kitang poprotektahan. Gusto ko lang mabuhay si nanay. Bukod dyan, katawan ko ito. Tatay, gusto kong iligtas si nanay. Gusto ko lang mabuhay si nanay. Tsaka katawan ko to. Tay, gusto kong iligtas si nanay. Pasensya na. Kasalanan ko. Dapat ay nirerespeto ko. Ang desisyon mo. Dr. Loeb, ituloy ang operasyon ni Nancy, gaya ng plano, tungkol naman sa nanay ko. Maghanap ako ng paraan. Tay, alagaan mo muna si nanay. Kasi kailangan din ni Nancy ng donor ng bato. Maghanap ako ng ibang opsyon. See ya. Rhea, sa tingin mo talagang gagana ang pagpapanggap na may sakit? Huwag kang mag-alala, Mrs. Young. Ikaw ang nanay ni Zack. Tiyak na pipiliin kanyang iligtas. Hindi lang natin mapoprotektahan ang apo mo, kundi sisirain din natin ang huling pag-asa ni Nancy na mabuhay. Mr. at Mrs. Young, kakakuha ko lang ng balita. Nakahanap si Zack ng tugmang donor para kay Nancy. Si Nat. Hindi yan pwedeng mangyari. Paano kung magising siya? At makipagbalikan kay Zack? Hindi na magkakaroon ng kapayapaan ang pamilya natin? At isasakripisyo natin ang bato ni Nat para sa kanya? Talagang hindi. May idea ako. Mrs. Young, maaari kang magpanggap na may parehong sakit kay Nancy. Sabihin mong kailangan mo ng parehong donor at hayaang si Nat ang magligtas sa'yo. Sa oras na iyon, magsasagawa tayo ng peking transplant. Mananatili kay Nat ang kanyang bato. At magiging ganap na gumaling si Mrs. Young. Tungkol naman sa masamang babaeng si Nancy, hayaan na lang natin siyang mabulok. Kapag nawala na ang sigalot na iyon, Zack, sa wakas ay susuko at pakakasalan ka. Magiging perpekto ang lahat. Miss Scott, Ano ang update? nagdesisyon si Mr. Young na igalang ang kagustuhan ng kanyang anak na ibigay ang kanyang kidney kay Nancy. Ano? Hindi ko na ito matiis. So, nagpapanggap lang akong may sakit para sa wala? Mrs. Young, huwag kang magalit. May paraan pa para maibalik ito. May iba ka bang plano? Ang kailangan ni Nancy ay kidney ni Nat. Ang kailangan lang nating gawin ay itago si Nat. Sa ganoon, magiging ligtas si Nat at tiyak na mamamatay si Nancy. Pero, paano kung malaman ni Zack at sisihin tayo? Relax, Mrs. Young. Kapag patay na si Nancy, wala nang magagawa si Zack tungkol doon.
Bukod doon, hindi niya tayo sisisihin kapag nakita niyang maayos naman si Nat. Tama ka. Gawin natin ang paraan mo. Dr. Loeb, nasa anesthesia na ang bata. Handa na ang pre-op. Okay na tayo. Nagbago ang plano. Baka hindi matuloy ang operasyon. Ilabas muna ang bata. Mr. Young, Mr. Young, masamang balita. Nawawala ang anak mong babae. Ano ang sinabi mo? Magsisimula na ang operasyon. Kakausap lang niya tungkol sa pagliligtas sa kanyang nanay. Saan siya pumunta? Tiningnan na namin lahat ng dako. Wala pa ring baka sa kanya. Paano ang mga kamera? Ang ilang kamera ay sira. Inaayos pa sila. May tao. I-lockdown ang ospital. Ipadala ang lahat para hanapin siya. Oh, Anong nangyayari? Bakit nandito ka sa labas? Bumababa ng mabilis ang vital signs ng pasyente. Kailangan nating gawin ang transplant ngayon. Gaano pa siya katagal? Ginagamit namin ang defibrillator para buhayin siya. Kahit gaano, 1 oras. Sige, hahanapin ko ang donor ngayon. Nancy, kailangan mong magtiyaga. Ang anak kong babae ay kasama mo bago siya nawala. Saan mo siya dinala? Mr. Young, pakiusap, kumalma ka. Kami, talagang hindi namin alam. Abala kami sa pre-op prep noong mga oras na iyon. Walang nagbantay kay Natalie, kaya... Hanapin siya. Hanapin siya. O tanggal ka. Not. Not? Not. Not? Nat, nasaan ka? Nat? Zach, Ellie, nakita mo ba si Nat? Vala. Zach, ano ang nangyayari? Bakit naka-lockdown ang ospital? Nawawala si Nat. Naghihintay si Nancy ng transplant. Nauubusan na siya ng panahon. Paano ito nangyari? Hanapin natin si Nat. Teka, Zach. Ano yon? Sandali lang. May ipapakita ko sa'yo. Ano? Hindi ba ito ang medical report ni nanay? Oo, pero tingnan mo ang mga numerong ito. Alam ko kung ano ang nangyayari. Sumama ka sa akin. Paano nangyari? Huwag kang mag-alala, Mrs. Young. Inasikaso na ang lahat. Ligtas si Nat. Nancy ay nauubusan ng panahon. Mabuti. Tapusin natin ang baluktot na ugnayang ito dito mismo. Nancy, kung mamatay kang may pagsisisi, bumalik ka at multuhin mo ako para gumanti. Ngunit kahit na ano, hindi kita hahayaang saktan si Zach tulad ng dati. Aray, ang sakit. James, sa tingin ko hindi na ako makakaya. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Naghihingalo na ang nanay mo. Paano mo nasabi iyon? Normal ang glomerular filtration rate. Normal ang blood urea nitrogen. Normal ang antas ng potassium. Hindi ba magandang wala akong sakit? Ibig sabihin nagkamali ang doktor. Mali ang doktor. Nanay, alam na namin ni Zach ang lahat. Ano ang gusto mong makamit sa lahat ng ito? Ginagawa ko ito para sa ikabubuti ni Zach. Si Nancy ay isang masamang tao. Nakuha niya ang nararapat sa kanya. Makinig ka. Hinding-hindi ko papayagan si Nancy na mapangasawa sa ating pamilya. Hindi ko sinabing pakakasalan ko siya. Gusto ko lang siyang mabuhay para maipaliwanag niya ang lahat. Siya, palagi mong sinasabi na ginagawa mo ito para sa akin. Ngunit tinanong mo ba kung ano ang gusto ko? Ako. Ano man ang pagkakamali ni Nancy, siya pa rin ang tunay na ina ni Nat. Ang pagbibigay ng bato para iligtas si Nancy ay desisyon ni Nat. Kung patuloy mong gagawin ito, hindi ka ba nag-aalala na magalit si Nat sa iyo paglaki niya? Zach, tumigil ka. Sige, sabihin mo sa akin kung nasaan si Nat ngayon. Saan mo siya itinatago? Nay,
Sinusubukan mo bang sirain ang huling bahagi ng ugnayan natin? Si, Ria. Dalhin mo siya doon. Nandoon siya. Wala na tayong oras. Bilisan mo! Nasaan siya? Saan siya pumunta? Nasaan na ba si Nat? Wala ako sa mood sa mga biro mo ngayon. Hindi ako nagbibiro. Nandoon siya kanina. Baka nawala na ang anestesya, kaya maaga siyang nagising. Hindi siya makakalayo. Nanay, tumagal ka pa ng kaunti. Papunta na ako sa'yo ngayon. Nat. Okay ka lang? Tatay! Iligtas si nanay. Kailangan mong iligtas si nanay. Si. Iligtas natin si nanay ngayon. Tara na. Siguradong matapang kang babae. Dahil lang pinoprotektahan ka ni Zack, hindi ibig sabihin wala akong magagawa. Ngayon, mamamatay ka. Anong nangyayari? Akala ko matagumpay ang operasyon? May humalungkat sa kanyang Ivy. Buti na lang nahuli natin agad, o kung hindi, wala na siya. Suriin ang pagbabantay. Tingnan kung sino ang pumasok dito ngayon. Oh, Nancy? Ikaw ang pinaka-pinahalagahan ni Zack sa lahat ng mga taon na ito. Kailangan mong lumaban. Nat.
Nat, nasaan ka? Paano siya buhay pa? Tigil. Ano ang gusto mo? Hulaan mo. Lumabas ka na sa ospital na ito ngayon din. Alis ako. Kapag nahanap ko na ang anak ko. Sumama ka sa akin. Bitawan mo ako. Huwag Sumama mo ka akong sa akin. hawakan. Umalis ka. Tigilan mo ako sa paghila. Umalis ka dito ngayon. Tigilan mo ako sa pagkaladkad. Umalis ka dito ngayon. Aalis ako pag nahanap ko si Nat. Zach, bakit ka nandito? Paano mo nagawang hawakan siya? Akala ko lang ay sapat na siya para umuwi ngayon. Zach, naging mapagbigay ka na. Pinayagan mo siyang makuha ang kidney ni Nat. Bakit mo pa siya pakialaman ngayon? Ano ang sinabi mo? Natanggap ko ang kidney ni Nat? Kumusta si Nat? Nasaan siya? Sabihin mo sa akin. Nanay, marami na ring nangyari. Nitong mga nakaraang araw. Kahit na, wala kang malay, parang kahit papaano ay nandito ka lang sa tabi ko sa lahat ng oras. Pasensya na. Sobrang pasensya na. Kasalanan ko lahat ito dahil sa akin. Pero, salamat sa paggawa ng napakalaking sakripisyo. Salamat. So, naiintindihan mo kung gaano kalaki ang isinakripisyo ni Nat? Siya ay nagdusa ng higit pa rito. Sa lahat ng mga taon na ito sa tabi mo. Zach, Bakit mo ako iniwan nung buntis ka? Bakit hindi mo sinabi sa akin? pasensya na. Kasalanan ko lahat. Pasensya na. Pasensya? Malaki ang utang mo sa akin. Akala mo ba aayusin ang paghingi ng tawad iyon? Ginoong Lane, Ginang Doyle? Huwag kayong mag-alala. Pangako ko, lagi kong aalagaan si Nancy. Walang saysay ang pag-aalaga sa kanya. Sa iyong kasalukuyang estado at posisyon, hindi ka karapat-dapat na pakasalan si Nancy. Kailangan namin ng hindi bababa sa 1 million bilang handog sa kasal para maipakasal si Nancy. Kaya mo bang makalikom ng ganoon kalaki? Tatay, Linda? Unang beses pa lang pumunta rito si Zach. Bakit ganyan ang pakikipag-usap ninyo sa kanya? Zach, huwag mo na lang pansinin. Ayos lang. Huwag kang mag-alala. Magtatrabaho ako ng mabuti upang maging karapat-dapat sa iyo. Siya. Pasensya na. Pasensya na po, Ginoo. Pakiakyat na lang po sa kotse. Ginoo, tingnan ninyo ang aming mga produkto. Abot kaya ang presyo. May promo po kami ngayon. Nagsumikap ako noon, pinilit ko ang sarili ko hanggang sa limitasyon, at sa wakas ay nakaipon ako ng sapat para sa mga regalo mo sa kasal. Pero ikaw? Iniwan mo ako dahil hindi ako sapat para sa'yo. Nancy, ano ang nagpapaisip sa'yo na mapapatawad pa kita? Hindi ako humihingi ng tawad sa'yo. Umaasa lang ako.
Umaasa lang ako na magiging mabuti ka kay Nat. Aalagaan ko siya ng mabuti. Hindi ko kailangan ng paalala mo. Si Nat ay nasa aking pangangalaga mula ngayon. Siya ay isang young, hindi isang Lane. Hindi ka karapat-dapat na maging ina niya. Dahil sa aking mga problema sa kalusugan at trabaho, si Nat ay tiyak na mas maganda ang kalagayan, kasama ang kanyang tatay, kaysa makipagpakahirap sa akin. Sumasang-ayon ako. Para sa bayad sa operasyon, babayaran kita sa lalong madaling panahon. Nanay, ayaw kitang iwan. Nat, magkakaroon ka ng mas magandang buhay. Kasama ang tatay mo. Maging mabait ka. Nanay, huwag mo akong iwanan. Sinabi ko bang pwede kang umalis? Ano ang problema mo? Akala mo ba pwede kang umalis habang may utang ka pa sa akin? Ang pag-iwan sa akin noon ay isang bagay, ngunit ngayon, ginagawa mo rin ito kay Nat? Ano ang gusto mo, kung gayon? Kailangan namin ng katulong. Wala akong ibang pinagkakatiwalaan kay Nat. Pagkatapos ma-discharge, magtrabaho ka bilang aming katulong para bayaran ang utang mo. Nanay, bumalik na kami. Bakit mo dinala ang babaeng ito sa bahay? Hindi ba sapat ang pananakit niya sa'yo? Si Nat ay kauuwi lang. Kailangan niya ng caregiver. Si Nancy ang pinakamahusay na nakakaalam ng gusto ni Nat. Siya bilang yaya ay perpektong bagay. Sia, hayaan mo munang manatili siya. Kapag si Nat ay ganap ng nakaayos, aalis siya. Mrs. Yang, Huwag kang mag-alala, Mrs. Young. Nandito lang ako para alagaan si Nat saglit. Hindi ako magtatagal dito. Mananatili ka. Sa silid na katabi ni Nat, mas madali iyon. Okay? Sumunod ka sa akin. Tara na. Mrs. Yang, malinaw na sinusubukan ni Nancy na gamitin si Nat para makabalik kay Zack. Huwag kang mag-alala. Basta't buhay ako, hindi ko hahayaan na pakasalan ng babaeng ito ang ating pamilya. Hanggat ako'y buhay, hindi ko hahayaang pakasalan ng tusong babaeng ito sa aming pamilya. Bakit ang clumsy mo? Linisin mo na itong kalat. Rhea, pwede mo bang itigil ang mga kaawa-awang trick na ito? Naghahanap ka ng away? Ano ang gusto mo? Alam mo kung ano ang gusto ko. Gusto kong mawala ka. Anong nangyayari? Zack, tingnan mo siya. Sinabi ko sa kanya na linisin ito at sinigawan niya ako. Sinadya niya akong itulak. Linisin mo na ang gulo ngayon. Hindi ba trabaho mo iyon? Yaya ka? Kumilos ka ng parang isa. Nanay, nasunog ka. Banlawan mo agad ang braso mo. Tutulungan kitang maglinis. Okay lang. Ang clumsy mo. Ganito ka ba nagtatrabaho? Para sa iba sa lahat ng mga taong ito? Tatay, nakita ko sinadya ni Ginang Scott na itulak si nanay, kaya nasunog si nanay. Sasama ka ba sa kanya at aabusuhin si nanay? Nat, okay lang ako. Banlawan ito ng hindi bababa sa 20 minuto.
Zack, hindi ko. Naniniwala ako na hindi magsisinungaling si Nat. Simula ngayon, hindi ka pinapayagang pumunta dito nang walang pahintulot ko. Hindi mo magagawa iyan. Pinaplano ko ang kasal namin ni Mrs. Yong. Zack, may iba ka bang pakakasalan? Nat, bantayan mo ang iyong bibig. Kung mag-aasawa siya ng iba, hindi na ako mananatili dito. Nanay, tara na. Nat. Nagkita lang kami ni Nat. Kailangan ko talaga ng oras kasama siya. Kaya, hindi ko pinag-iisipan ang kasal ngayon. Ano? Hindi mo iniisip. Pagkatapos ng lahat, may isang tao. May utang pa ring babayaran. Isang tao. Samahan si Miss Scott palabas. Mula ngayon, nang wala ang aking pahintulot, walang tagalabas ang makakapasok sa Young Estate. Miss Scott, dito po. Kung masaktan ka ulit, ibabawas ko sa sweldo mo. Hindi natin pwedeng ipagsapalaran na maakusahan ng pang-aabuso sa yaya. Nanay, bakit parang si tatay ay matigas lang sa panlabas? Nancy, huwag mong isipin na kaya ka protektahan ni Nat. May paraan ako para harapin ka. Hindi ko akalain na ang tambakan kong ito ay talagang bibisitahin ng isang kasing ganda mo. Ano ang magagawa ko para sa iyo, maganda? Kilala mo ba siya? Nancy Lane. Siya ay dating tagapagmana ng mga Lane, ngunit ngayon, siya ay isang dukha na lamang. Malaki pa rin ang utang niya sa akin. Paano kung sabihin ko sa iyo na kasama na niya ngayon ang CEO ng Horizon Corp, si Zack Yang? At malapit na silang magpakasal. Ganoon pa rin ba ang iisipin mo? Si Zack Yang ba? Ang pinakabagong bilyonaryo? Janitor siya. Imposibleng may gusto si Zack sa kanya. Ang kanyang anak na babae ay sariling dugo at laman ni Zack. Itong babaeng ito ay may pera at ayaw magbayad. Naghahanap siya ng gulo. Nancy, pagbabayarin kita sa pagnanakaw ng aking lalaki. Nanay, Nat, pupunta ako sa ospital para magpa-check up. Manatili ka sa bahay at huwag lumabas, okay? nanay, gusto kong sumama sa'yo. Okay lang. Kaya ko ito. Gawin mo ang iyong takdang aralin sa bahay, okay? Maging mabait ka. Ginoo, gusto kong pumunta sa ospital. Hindi ito ang tamang daan. Saan mo ako dinala? Ginoo, tumigil ka. Gusto kong bumaba. Tigilan mo ang kotse. Pababain mo ako. Tumigil ka. Anong ginagawa mo? Huwag mo akong hawakan.
Bitawan mo ako. Bitiwan. Makinig ka. Huwag mo akong guluhin. Ginang Lane, matagal na tayong hindi nagkita. Mukha kang kumikinang pagkatapos mong pakasalan ang mayamang asawa at namumuhay ng maginhawa. However, Anong gusto mo? nakalimutan mo bang may utang ka pa sa amin? Hindi mo pwedeng mag-isa ang magandang buhay, mga lalaki. Ihatid si Miss Lane sa loob. Huwag, para makipag-usap. Hindi. Pakawalan mo ako. Bitawan mo ako. Not? Saan pumunta ang nanay mo? Hindi ko siya makontak. Nasa ospital si Mommy para sa check-up. Dapat nakauwi na siya ngayon pagkatapos ng tagal na ito. Nat, magpahinga ka muna. Hahanapin ko ang nanay mo, okay? Okay. Si. Zach, saan ka pupunta? Bakit ka nandito? Hindi ka welcome dito. Huwag kang magalit masyado. Pumunta ako para bigyan ka ng impormasyon. Nakita ko si Nancy na pumunta sa hotel kasama ang ibang lalaki. Anong sinabi mo? May mga litrato ako para patunayan. Nancy Lane, paano mo nagawa ang ganoong bagay? Zach, huwag kang mainis. Hindi sulit na magalit sa isang tulad niya. Anong nangyayari, Miss Lane? Parang ayaw gastusan ka ng lalaki mo. Maaari. Bigyan niyo pa ako ng kaunting oras? Tatawag ako ng iba para makuha ang pera. Wala akong oras sa'yo. Dahil wala kang pera, sige. Huwag kang magreklamo kung sasaktan kita. Anong ginagawa mo? Huwag kang lalapit sa akin. Makinig ka. Marami akong paraan para bayaran mo ako. Nakikiusap ako. Lumayo ka. Huwag kang humawak. Huwag mo akong hawakan. Naiintindihan ko talaga ang nararamdaman mo, pero wala siyang iba, kundi isang magsasaka ng mga yung. Palayasin mo na lang siya. Hindi siya dapat ipag-alala mo. Eto, uminom ka. Hindi ko inaasahan na ibibigay ko ang damdamin ko sa maling tao. Pinalayas kita dahil sa kanya. Kasalanan ko iyon. Hindi kita sinisisi doon. Gusto ko lang malaman mo na ako ang tunay na nagmamahal sa iyo. Iyon lang. Ngayong gabi, makakasama kita. Teka, kailan ako naging mahina sa alak? Eto, isasama na kita sa kama. See ya. Sino yan?
Hindi mo ba nakikitang busy kami? Miss Scott, may mahalaga akong sasabihin kay Mr. Young. Tungkol ito kay Nancy Lane. Lasing siya. Sabihin mo na lang sa akin kung ano iyon. Pakisabi kay Mr. Young na si Nancy ay maaring nasa panganib. Sige, nakuha ko. Ipapaabot ko sa kanya. Pagkatapos ng gabing ito, ako na ang magiging karapat-dapat na Mrs. Young. Nancy, masyado kang bata para subukang kunin ang lalaki ko. Anong problema, Zack? Ang init ko. Maliligo ako. Hihintayin kita. May yelo ba? Medyo mainit ako. Gusto ko ng malamig. Kumuha ako para sa iyo. Tagay. Mapanlin lang na bruha. Hindi mo ako maloloko. Alam ko na may binabalak siya. Ay, Ellie? Uy, May abtate ka ba? Zack. Si Nancy ay nasa problema. Nakidnap siya sa isang lumang abandonadong pabrika. Mapanganib ang sitwasyon niya. Pantayan mo siya. Pupunta na ako. Si. Ito ang makukuha mo dahil hindi mo ako binayaran. Pakiusap. Nagmamakaawa ako. Wala akong pera. Pakiusap, pakawalan mo ako. Walang pera? Mukhang sa ibang paraan mo lang ako mababayaran. Mga lalaki, i-enjoy nyo ang sarili ninyo? Tumigil ka diyan. Zack Young? Wow, ikaw mismo pumunta rito. Mukhang tama si Rhea. May relasyon ka nga sa babaeng ito? Pakawalan mo siya. Magkano ang utang niya? Babayaran ko. $5 milyong. Huwag mong ibigay sa kanya. Tumahimik ka! Akala ko hinahamak mo ang mga mahihirap, ngunit nasa sobrang utang ka. $50 milyong kapalit ng pagiging katulong mo sa Young Estate. Kunin siya. Tingnan mo ang sarili mo. Ano ang ginawa mo? Mula ngayon, mananatili ka sa Young Estate. Pantay na tayo ngayon. Narito ang kasulatan. Itago mo. Sabi rito, umutang siya ng $1 milyong. Bakit mo sinabing 5 million? Dahil sa kanyang sitwasyon, walang naniwalang kaya niyang bayaran iyon. Ako lang ang tumulong sa kanya. Normal lang na maningil ng konting dagdag. At ang petsa. Bago pa tayo naghiwalay. Bakit sobrang laki ng utang mo noon? Sa loan shark din? Ang pamilya ko ay bangkarote na bago pa tayo naghiwalay. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Para sa ganitong kalubhaan, matutulungan kita. Ayokong pabigatin ka. Dahil sa kanyang itsura, madali siyang makakahanap ng mayaman sa lalong madaling panahon at mababayaran ang utang. Gayunpaman, may anak siya at pinili pa ring magtrabaho para mabayaran ang utang. Iniisip ko kung bakit niya piniling magdusa ng ganito. Mga sausage. Gusto mo ng longganisa? Mainit na mainit. Mayroon kaming manok at baka. Narinig ko hindi siya kasal at hindi niya alam kung sino ang ama. Bata at musmos. Ngayon,
Kailangan niyang magbayad ng halaga. Eto, tapos na. Iyan ay 5 piso. Ano? Ito ay tunay na balat ng guya. Sinira mo ito. Hindi ako magbabayad. Okay lang kami, Nat. Ayos lang kami. Wah! Nag-hire ang Horizon Corp ng mga fresh graduate. Pupunta ako sa interview. Narinig ko na ang CEO nila, si Mr. Young, ay may halagang $100 million sa murang edad. Ang gwapo rin niya. Iniisip ko kung ano ang kailangan para maging nobya niya. Zach, natutuwa akong malaman na maayos ang lagay mo. Sa lahat ng ito, mali ang pagkakakilala ko sa'yo. Matagal kitang kinamuhian. Nancy? Nancy, anong nangyari? Nancy, gumising ka! Nancy! Tumawag ng ambulansya. Huwag mo akong takutin, Nancy! Mga lalaki, tara na. Misyon. Anong ginagawa mo? Sa tingin mo makakatakas ka pagkatapos mong pahirapan si Nancy? Gulpiin sila. Bugbugin sila? Nancy, gising ka na. Hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may mangyari sa'yo. Ayos lang ako. Malaki pa rin ang utang ko sa'yo kung mamatay ako. Sino ang magbabayad sa'yo? Yan lang ba ang naiisip mo ngayon? Kung may galit ka sa akin mo ilabas. Pero pakiusap, ipangako mo sa akin. Huwag mo akong iiwan. Kahit ano mangyari, okay? Zach, nasa nakaraan tayo? Ikaw ngayon ay ang CEO ng Horizon Corp. Ikaw at ako ay nasa magkaibang mundo na ngayon. Kahit na naoperahan ako, ang katawan ko ay hindi na. Wala akong pakialam. Pero may fiancé ka na ngayon. Wala akong ibang minahal. Ang tanging gusto kong pakasalan ay ikaw. Pero hindi tatanggapin ng nanay mo ang relasyon natin. Kukumbinsihin ko siya. Tatanggapin din niya tayo. Ano man ang utang ko sa'yo, babayaran ko. Mula ngayon, huwag na tayong maghiwalay. Zach, bakit hindi ka pa bumabalik? Zach, saan ka galing? Hinihintay na kita. Lumayo ka. Anong nangyayari? Mrs. Young, itong butler. Mula nang makita niya ako kaninang umaga, sinubukan niya akong tulugan. Kasama ko si Zach kagabi. Pero kitang-kita ko si Zach na umalis ng bahay kagabi. Paanong nangyari iyon? Tiyak na nagkamali ka. Magkasama kaming uminom ni Zach kagabi. Nakita kami ng mga katulong. Ginoo at Ginang Yong, ngayong ibinigay ko na ang sarili ko kay Zach, mas mabuting magpakasal na tayo agad. Kung hindi, kapag nabuntis ako, Rhea, kagabi,
Sarili mong gawa iyan. Hindi man lang ako uminom ng may drogang alak na iyon. At hindi ako ang katulog mo. Zack, hindi mo ito magagawa. Nangyari ito sa bahay mo. Ano ako sa iyo? Makinig ka. Hinding-hindi ako magpapakasal sa iyo. Tiyak na may sinabi siya sa iyo, di ba? Wala siyang ginawa. Ikaw ang may gawa nito sa sarili mo. Mrs. Yang, pakiusap, magsalita ka naman. Gumagawa ka ng maruruming bagay sa harap mismo namin. Ano ang inaasahan mong sabihin ko? Hindi hahayaan ng pamilya Yang ang kahihiyan. Hindi ka pakakasalan ni Zack. Tama. Dinrah mo ang anak ko. At ngayon, sinisisi mo siya? Kung lumabas ito, ano ang sasabihin ng mga tao tungkol sa atin? Kakausapin ko ang tatay mo tungkol dito. Kakanselahin ko ang kasal. Wag, Zack. Zack, mahal kita. May mag-akay sa kanya, palabas. May maghatid sa kanya, palabas. Hindi ako aalis. Pakawalan mo ako. Hindi ako aalis. Rhea, mukhang isang disenteng dalaga. Paano niya nagawa ang ganoong bagay? Kasalanan ko lahat ito. Hindi mo mahuhusgahan ang libro sa pabalat nito. Putulin na natin ang ugnayan sa mga Scott. Nanay, tatay, plano kong pakasalan si Nancy. Ano? Zack, sigurado ka ba? Kahit hindi mo pakasalan si Rhea, wala na rin siya. Tama ang nanay mo. Yaya lang siya. Hindi siya karapat-dapat sa iyo. Bukod dito, nakalimutan mo ba kung gaano kanya sinaktan noon? Sa totoo lang, nagkamali tayo ng pagkaintindi sa kanya. Noon, lubog sa utang ang pamilya niya. Ayaw niyang madamay ako, kaya itinulak niya ako palayo. Isang hopeless romantic lang na gaya mo ang maniniwala diyan. Oh, ang musmos mong anak. Huwag kang magpalinlang sa mga kasinungalingan niya. Kung hindi kayo naniniwala kay Zack, may ebidensya ako. Pinaglaruan ng mga Lane at nawala lahat ng kayamanan nila. Nagsumikap si Nancy para palakihin si Nat at magbayad ng utang. Mahigpit din ang madrasta niya sa kanya. Nakasulat ng detalyado ang lahat dito. Basahin mo ng mabuti. Kaya, nagkamali ba kami sa kanya? Tama, tara, humingi ka ng tawad sa kanya. Nancy, pareho tayong niloko. Kaya nagkamali kami ng paghusga sa iyo. Masyado kaming naging mahigpit kanina. Pakiusap, huwag mong dibdibin. Oh. Naku, mali ako na hindi ko nakita ang totoo mong puso. Nancy, ikaw, hindi mo naman ako sinisisi, di ba? Hindi naman. Aba, ituturing ko bang pumapayag kayo sa kasal namin? Siyempre, Sang-ayon ako diyan. kukunin ko ang mga tagaplano ng kasal. Ito ay dapat maging isang marangyang kasal. Magaling. Sasama rin ako. Tara na. Ellie, salamat. Nancy, hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Ang tanging hiling ko ay para sa inyo ni Zack na mabuhay ng maligaya magpakailanman. Not. Nanay, tatay, anong nangyayari? Ang ingay kasi. Nat, I you? Nagpakasal na sina mommy at daddy. Gusto mo bang maging flower girl namin? Yay! Magpapakasal kayo? Sasabihin ko sa mga kaibigan ko na mahal ng mga magulang ko ang isa't isa. Uy, Ellie, magsisimula na. Nasaan si Nancy? Nasa dressing room siya. Ito ay isang sandali na minsan lang sa buhay. Lahat dapat perpekto. See ya. Nancy, kung hindi ako masaya, hindi ka rin. Ang ganda mo talaga. Salamat. Walang problema. Bakit ka nandito? Sa tingin ko, dapat ikaw ang mag-alala sa sarili mo. Dahil sa'yo,
Si Zack ay sapat na malupit para iwan ako. Kasalanan mo lahat ito. Nancy, Huwag kang pumunta rito. Rhea, Zack, Lumapit ka, papatayin ko siya. kumalma ka. Kumalma ka. Huwag mong gawin. Umalis ka. Siya, aulis ako. Umalis ka. Alis na ako. Lumalayo na ako. Nancy, kumalma ka. Huwag mong gawin. Nanay? Anong nangyayari? Ewan ko, malaking araw nila ito. Bakit niya ginagawa ito? Lumayo ka. Siya, gagawin ko. Manatiling kalmado. Kinansela mo ang kasal natin. Sinira mo rin ang buhay ko. Lahat ng ito ay nangyari dahil sa iyo. Rhea, kumalma ka. Ano ang gusto mo? Pwede nating pag-usapan ito. Huwag mo siyang saktan. Saktan siya. Mukhang mahalaga sa iyo siya. Ano ang sasabihin mo? Hindi ba masaya kung guguhitan ko ang kanyang mukha? Gamit ang kutsilyong ito. hindi ba't masaya? Pakiusap. Nakikiusap ako. Hoy, bitawan mo ang nanay ko. Nat, huwag ka rito. Hoy, bata. Sa tingin mo maililigtas mo ang nanay mo? Masamang tao ka na sumisira ng pamilya. Magpapakasal na ang mga magulang ko. Anong ginagawa mo rito? Not. Ano ang sinabi mo? Subukan mo ulitin. Seryoso ka bang pinaniniwalaan siya? Sinasabi ko ang totoo. Ayaw ni tatay ng masamang tao tulad mo. Wala ring ibang lalaking magugustuhan ka. Not. Matalas ang dila, ha? Puputulin ko ang dila mo. Huwag. Mga bantay, palabasin siya. Ayos ka lang? Ayos lang. Magaling, Nat. Iniligtas mo ulit ang nanay mo. Ako ang lucky star ni Mommy. Nancy, pakasalan mo ba ako? Oh. Oh.